Good morning guys. Ayan. Ay, ano na pala. 12 noon. Nakapaglinis-linis na. Kahapon kasi nilinis ko yung kusina. So ngayon nagpunas naman ako ng mga counter. Nagwalis. Si Jermaine yan. Map. Si Jonas naman nasa taas nag-ano. Na mga carpet hanggang dito sa stair. Yan. Kasi ito, nagkabit sila nung last time. So lahat nung ano doon sa, yung mga down nito. Nagkandahulog sa hagdanan. Ikaba-vacuum lang nung naglagay sila. So kailangan din vacuumin. Si Abby naman nagkakalkal sa baba, sa basement. So nahuluto naman ako. Magluluto ako ng ano. Daing na bangus at saka munggo. Ginisang munggo. Ayan. Paalis kami. Punta lang ng mall saglit. Kailangan makumpleto ng mga pangregalo. Ilang linggo na lang, Pasko na. Winter Wonderland na kami dito. Ganda ng mga puno eh. Balot na balot ng snow. Snowflakes. Maganda naman, pero nakakasuya na minsan. Yung lamig. Dami niya suot. Patong-patong ang suot niyan. Buta lang payat ka. Hindi halata. Pag ako pinagsuot mo ng ganyan patong, mukha na akong bear. Tinagal ko nga isa, mukha akong labubu eh. Hindi bagay sa ano eh. So, yan. Punta tayo ng Cross Iron. Hindi na muna namin ibabalik yung salamin. Dapat babalik namin pero tansyahin niya muna. Dapat pala dinala mo ngayon eh. Para na testing mo habang naglalakad eh. Puno yung mga parking spot. Wala na. Umikot na kami, wala pa din. So we'll see. Ayan. Kahit paglabas ito pahirapan mamaya. End of November. Walay, sawi. Uwi na lang kami. Or punta muna kami ng Horizon pala. Wala talaga. Nauubos na yung oras kaya iikot. Walang ma-parking. Saan punta ang Horizon dito, no? I guess so, yeah. You know, dami sa loob. Mga nag-iikot na sa loob. Wala, late na rin kasi kami. Hindi namin expect na ganyan karami naman. Alam mo nga. Ay, Black Friday. Ano pa ata nung Black Friday sale din eh. Black Saturday. Meron pa rin eh. Punta na lang kami doon, Horizon Mall. Tingin-tingin lang. Costco malamang din ganyan din. Wala masyado. Ay, meron silang mga ano rito. May show ata sila mamaya. Sabi, andito daw si Mrs. Claus. Ayun. Walang para sa'yo dito. Walang para sa'yo dito. Papakita ko to kay Jonas. Collector's Valley. Puro mga Pokemon. Ko-collect din kasi siya niyan eh. Ayun o. Bahay na kami. Walang na pala. Mas matagal pa kami sa kaikot. After namin ng Horizon Mall, umikot ulit kami. Baka may maparkingan na. Pero wala talaga. Sawi. Ay, nako. Sawi ang mga unggoy. Kapal pa na suot eh. Dami niya suot. Patong-patong. Pumarin mo lahat ngayon. Ayan. Gumawa na lang ako ng photo kasi wala kaming napala sa mall. Hindi kami nakapag-mall doon. Sa Horizon lang, wala namang mabili. So gawa na ako ng merienda. Puto. Nagsalang na ako rin dito. Pero hindi ko siya yung maliliit na lalagyan. Puto cake na lang ginawa ko. Hello guys. Ayan. Nagkatapos na namin kumain. Solve.
Hindi na namin nadugtungan yung vlog namin yesterday kasi nag-watch lang kami ng kung ano-kanik movie. Hindi rin kasi kami natuloy na pumunta ng mall eh. Sobrang dami. Tagal na paikot-ikot eh. Tapos paalis na kami, punta kami Horizon. Try natin, balik ulit tayo. Ay, wala talaga. So, sabi na tara, uwi na. Uwi na lang. Yan. Wala kami ginawa kundi kumain lang kahapon. Kumain at nanood. So, Tambay. kaya, Tapos tapos nanonood ng mga bali-balita. Oo. Ang dami ng ang dami ng mga nagche-check ngayon. Na, Mga CBSA, mga ano kasi yan. meron nasa yung sa news nung nakaraan na inaano nga nila yung may expire na visa. Sobrang dami. Itong May- December lang, ang dami, no? Parang, Lalo next year, 2025. mas Ang marami. daming may expire na visa. Pinagdedebatihan ngayon. Kung Kasi paano i-implement na, mapapauwi sila or di ba? ang sabi ni ba, voluntarily na uuwi. Pero syempre, I doubt na gagawin nila yun. Kasi yung ginigisa yung yung minister ng immigration sa parang alam mo yun sa atin yung mga senado, di ba? Parang ganyan, nakaupo siya tapos tinatanong siya ng mga Ginigisa siya eh. tinatanong siya paano mo i-implement yan, paano mo pa Pa-assure na ma-assure mo ba na mauuwi sila na ganyan, sila karami, ganyan. ako sabang uuwi yun or paano nyo i-implement, papadala nyo ba ng sulat o kung ano man. Hindi niya masagot eh. Ano niya malalaman? Tapos sabi niya, hindi naman lahat mapapauwi. Merong mag-stay, merong may extend, may Tapos sabi niya, bigyan mo ako ng numbers. Sabi niya, bigyan mo ako ng numbers kung ganun. Sabi niya, hindi pa maano yan kasi hindi pa naman yung araw na yun di ba? Parang puro palusot siya pero hindi nila talaga alam kung ano. Kasi yung nagigisa ka sa kanya, merong may Siyempre, hawak mga papeles. Siyempre, yun, ni-research yun. Oo. Kung ilan yung numbers. Ang dami. Sabi, how come na ikaw hindi mo alam? Dapat alam mo yun kasi ikaw ang nasa immigration eh. Parang madidecrease yata ng halos 4 na milyon. Lahat. Kung tsaka iba-iba yun. Oo. Merong temporary worker, merong Iba-iba, student. Lahat ng Basta yun yung mga may expire na visas. Ang dami. Next year. Sobrang dami. Sabi nga nung iba binabasa ko yung mga comment doon sa pinapanood natin eh. Paano yun? Sabi niya 40 million ang population ng Canada. Ano yun? 10% mawawala. 10% nga talaga kung sakali ang matatanggal. Kaso nga, sa tingin ba nila, uwi yung basta-basta, di ba? Hindi rin Hindi basta-basta uwi yung mga yun. Meron pa nga dun Sabi niya, ako nga, meron akong kapitbahay. Na-expire na yung visa, hindi umuwi. 1 year na, hindi nagbabayad ng renta. Nireport daw nila. Wala rin naman daw ginawa. Tapos tumawag na sila ng pulis kasi nagkakaroon ng araw ng problema dun sa neighborhood. Kasi nagkakaroon na ng harm sa mga citizen talaga. Parang nanggugulo na siya. Dahil nga sinisita nila, hindi nagbabayad ng renta. Patay siya. Tumawag pa raw sila ng pulis. Sabi ng pulis, wala raw silang magagawa dun. Yun lang. So, paano nga naman yun, di ba? Paano Hindi naman pwedeng ulihin ng CBSA yun dahil nga kailangan police din. Pero sa kaso mga nga police, expired diba? ang visa. Ang masama nun, sa laki ng Canada, paano mache-check isa-isa ng yun? Ng immigration, yung mga status nila, di ba? Tsaka yung mga utang, syempre, mga renta, kagaya niyan. Kunyari, 1 taon na, di utang. Nakarenta sa'yo yun, di mo naman mapaalis. Tapos ganun pa. Ano pala, expire na. Wala ka ng asa na babayad sa'yo dun. Sinabi mo pa. Tapos ito yung may mga video dito na napanood namin sa Facebook nanguhuli nga. Ito. Carried out by immigration officers here in Toronto. It's raising alarm bells from advocacy groups who say random ID checks are illegal. But the problem is there's no oversight body monitoring the enforcement agency.
Fact of the matter is, the CBSA is like the Wild West. You know, immigration enforcement runs amok. They target people, they jail them up forever. No one's controlling them. That reaction from an advocate to reports that immigration officers were here Monday, allegedly stopping people on the street and asking for ID. This, according to an account from a City News viewer who didn't want to be identified. She says her father went into a convenience store to buy cigarettes near Lawrence and Weston. And when he came out, there was a man and a woman, both dressed in jeans and had dark jackets, maybe around their 30s, going up to people, all obviously of color, and taking them aside. She says they identified themselves as immigration officers, showed their badges, and asked her father for ID to prove he was legally in Canada. He gave them his driver's license, and they accused him of lying. The viewer says it wasn't until he provided his wife's name that they determined he was telling the truth. CBSA, yan, mga nagche-check sila. Ay, nag-check na talaga. So, yun na nga. Yun ang mga ano rito ngayon eh. Nangyayari. Grabe na talaga guys. Patong-patong ah. Pero yung kanina, yung may chinek na nakakotse, sa ano yun, sa Suri. Sorry. Busy. Ibig sabihin, meron talaga. Meron. Kahit naman daw dito meron eh. Meron ako nakitang video dito sa Calgary. Nag-check na rin. Pero sa dami kasi ng mga may status na may expire na. Hindi basta-basta eh. Lalo ang laki ng Canada, may mga small town. Pero dati doon sa Miami, di ba? Nakwento ko sa yun. Saan? Sa small town? Sa small town, yung wala pa naman ako before ako dumating, may napauwi daw doon. Sinundo ng immigration. Sinundo? Hindi expected. May nagsumbong. Ang masama kasi doon, may nagsumbong kapwa. Pilipino? Pilipino din. Yun lang. Yan mahirap. Pagka may nagsumbong, parang ano na ata, nagkaroon na ng problema sa ano niya. Baka may Nag-overstay nakagalit na siya. Eh, hindi niya kasundo yung isa. Patay. Sinumbong. Gulat sila, dumating na lang sa restaurant yung ano, immigration. Nahuli siya, nagtatrabaho pa. Nung nasa Korea kami niyan, ano eh. Kasi dito nirereklamo nila na unlawful daw yung mga arrest na ginagawa ng mga CBSA. Pero sa totoo lang, kung talagang gusto ng gobyerno na i-manage yung mga illegal immigrants, dapat nilang gawin yan. Kahit sa US, ganun din naman yata eh. Dapat naman talaga. Kasi nung nasa Korea kami nun, nakaban talaga. Yung mga, di ba ni-raid kami nun? Kasi nga, ang dami kong katrabaho ng mga illegal. So, nung ni-raid kami, gabi pa. Katatapos lang namin kumain eh. Tapos nandun na, nanonood kami, bigla may mga pumasok mga Koreano eh. Tapos mga nakalagay immigration nga. Pero syempre, wala kami kakatakot pa may status. Wala naman. Yung iba, may nahuli sa amin, yung iba nagtago. Pero may nahuli sila, 2 yata, 3. Wala, pati yung mga gamit nun. Wala. Pero ako, suggestion ko lang kung talagang dating sa punto na may mga may expire ang visa at walang makuha ng status or anything, much better umuwi na lang ng kusa. Mahirap na rin kasi. Kasi, hindi lang sa ganun. Kung talagang plano mo pang makabalik dito, much better na umuwi ka. Mag-reapply ka na lang uli. Kasi once na nag-overstay ka, nasa record mo yun. Mababan ka na nun, parang ganun eh, di ba? Ban talaga. Oo. Tapos ang hirap pa, pag ano na ban ka, kahit sabihin mo tapos na yung pagka-ban mo, nasa record mo na yun. Nasa record Hindi mo mo mawawala na yun. Tapos sa ano pa, di ba? Pag kunyari nahuli ka, may tatak na yun. Siguro kahit sa ibang bansa ka pumunta, Tatak mo na yun eh. tatak mo na yun. Kumbaga may red flag ka na. So even mag-apply ka sa ibang bansa, hindi ka magbalik ng Canada. Yun. Kita. So medyo questionable ka pag nag-apply ka. Kaya might as well, yun ang gawin. Hanggat maaari. Umuwi na lang ng kusa pagka ganun. Dami kasi. Meron din ako nakita sa balita. Kasi may mga Indian news din ako napapanood. Nagpa-pop up na rin siya sa 7,000 na fake yung nila yung letter. Anong tawag sa letter na? Letter of acceptance. Letter sa of school. acceptance. 7,000 ang dami. So, papauwiin daw yung 7,000. Napakadami nun. Hirap talaga eh. Nasa sa atin talaga yung kung paano mo, check mo. Kahit sabihin mong meron kang consultant or anything, make sure mo na Nangyari na sa ilang Pilipino yun, di ba? Yung pare-pareho silang ginawa yung pare-pareho. Ginawa sila ng letter pare-pareho. Tapos Pare-pareho. isa lang talaga yung laman. So wala. Na sila? Ano sila? Ban yata yung mga yun, No. 3 years. Blacklisted sila ng 3 years. Yun lang. So gumastos ka na, di ba?
Kaya make sure agad maaari. Madali ko tutusin yung yung DIY na ikaw lang ang gagawa. Hindi siya ganun mahirap pag sa una. Pero once na binabasa mo siya unti-unti, malalaman mo mas madali pa kang gumawa ng DIY kaysa yung Di, tsaka alam na rin ng mga yan ng mga bumabasa ng kung talagang gawa mo or Kaysa mag-agency or kuha ka ng consultant. kaso baka mga mga chat GPT, mga ganun. Hindi pwede. Mga Kapag AI. application kasi, magpusisi. Pero pag nagagawa ka ng application sa CIC, hindi mo naman maipiprint yan ng kailangan i-validate. Pag hindi nag-validate yan, ibig sabihin may kulang ka sa pinilapan mo. Yun ang doon. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin mga style nila? Oo naman. Importante yun. Once kailangan ma-validate yun para ma-print mo. Pag hindi na-validate, ibig sabihin may kulang ka. Kaya ang hirap. Kaya yung suggestion is much better. Naalala ko si Mervin. Di ba na-expire yun? Pero sa kanya naman, honest mistake naman yun na hindi niya alam na na-refuse na pala siya ng renewal niya ng work permit. Kasi may kulang na naipasa yung agency kasi yung namin, ang boss namin Hindi niya na-check, na-expire siya. So, nung tumawag ako, pa-expire na yung visa ko, di pa dumarating yung application, refuse na rin pala ako nun. Buti na ihabol ko. So, before pa ma-expire yung visa ko 1 week before, naipasa na yung application ulit. Ni-reapply. Swerte ka pa rin. So, hindi, kasi talagang binabantayan ko. De, pero yung Si kasama Marvin niya, kasi hindi niya nakabalik binantayan. Nakabalik siya kasi nilakad ni Barb. naman. Tapos parang ginawa is humanitarian ang in-apply sa kanya. Kaya nakabalik siya. Pero bago siya nakabalik, 4 years. Tagal, no? Wala na, nakaalis na tayo dun, Oo. Nung nakabalik sila. Pero ngayon, kita mo, citizen na siya. Nakayos na. Kumbaga, kaya nga yung hanggat maaari, ganun. Uwi na lang kapag wala ng status. Wag nang wag Huwag mag-overstay. na ipilit, Wag na wag oo. mag-overstay kasi magiging record nyo yan. Kahit naman doon sa Korea, ganun din Talagang, pag nag-overstay ka, ni-scan din kasi Ni-scan din kayo pagpasok nyo doon. Yung iba nakakapasok, kaso airport to airport na lang, uwi na kayo. Hirap. Pag nag-gano'n Tsaka yung nga pala doon, nung kunyari, 3 years ang kontrata mo tapos nag-extend ka or naging illegal ka na dahil nag-extend ka, hindi ka umuwi. Hindi mo makukuha yung mga tax na binayaran mo doon. Kasi meron kayo nare-refund, di ba? Ang laki ng na-refund ko nun, di ba? Pinadala na lang. Yun. Sana nga ganun dito dito wala Walang refund dito. Kaya Pagdating nga ng tax, talo ka rito. talo ka. Meron naman, kung tipong ka. Ay, naka. Kung- Hindi na ako nakatigil ng refund na yun, Budya. Kung Laging maganda-ganda bayad. bayad mo. Ganun talaga. At least may trabaho, ikaw naman. Ayun nga. Ganun talaga. Okay lang naman. Mas mataas na sahod mo, mas malaki ang tax na babayaran mo ganun dito Kaya nga inaano rin nila hanggang ngayon, talagang sabi nga ni Poliev na na sana raw magkaisa na tayo. Wala nang liberal, wala nang NDP. Let's stand as Canadian, sabi niya ganyan. Pigilan natin yung pagtaas ng ng mga presyo. Inaano na nga, di ba? Na pinupush na nila na magkaroon ng election. Kasi nga ayaw ayaw ni Trudeau sabi niya nga wala na akong pakialam kung hindi na ako konserbatibo ako, basta magkaisa tayo, mapigil na natin ang paghihirap ng Canada. Kaso yung pinapanood ko ng mga isang news, nire-reveal nila katulad nung gumastos ng 30 million sa Tanzania sa sa eskwelahan. Kaya ang marami nang nagagalit na yung mga talagang Canadian na ilang pong taon na dito na tumanda talaga, dito na pinanganak. Ang nangyayari, sila pa yung imbis na tumumulong ka sa iba muna, unahin mo yung mamamayan. Dito. Kasi nga, sabi nga nila, wala namang problema ang tumulong. Oo. Lagi naman tumutulong ang Canada sa Refugee, at saka sa ibang mga bansa. ibang bansa talagang pagka may padala sila. Padala talaga. Kaya lang, sa mga panahon ngayon, syempre, naghihirap nga. Kaya sabi niya, tanggalin na natin yung carbon tax na yan. I-ax na natin yung carbon tax, tapos i-beep natin yung border na nire-request ni Trump.
pag nakita niya naman na tigil na yung ano, yung illegal immigrants na lumilipat sa US, na ipasara natin yung mga border na yun, siguro naman na i-reconsider niya yung decision niya, di ba? Ay, naka. Wala eh. Iba-iba na talaga yung ano, kaganapan ngayon. Mahirap. Maraming pangyayari ngayon dito sa Canada. Although, Lahat maswerte naman. pa rin. Siyempre, thankful pa rin kami, tsaka maswerte pa rin at nandito kami. May trabaho, may bahay, may nakakain, mga gusto kahit papano, di ba? May status ka rin sa buhay. Pero hindi nga naman kasi lahat nasa ganun. Oh, Siyempre, yun nakikita mo rin yung iba na nagsasuffer, di ba? Tsaka, ano yan eh, domino effect yan eh. Sooner or later, talagang lahat naman apektado. Kaya sooner or later, talagang kakainin din talaga tayo ng mga ganun Sinabi. problema. Kaya nga sana, masolusyonan na next year. Ayan. Kung makakaboto kayo, alamin nyo Maging sino wise talaga tayo ang sa maging wise. pag-vote kasi kami alam na namin kung sino. Ang aming iboboto, first boto namin yan dito sa Canada. Oo, make it count talaga. Si Yeah. Jonas, bubuotahan din na rin yun, di ba? Oh, si Jermaine, apat na yun. Apat na pala. Biro mo, apat kagad yun. Apat na yung may sasama sa ano, sa Ayun. pagboto. Kahit pa paano. Sana magkaroon ng pagbabago, maibalik pa yung dating ano. Pero malabo na yun, matagal-tagal. Kahit hindi ganun-ganon, unti-unti, kumbaga magkaroon ng pagbabago. Hindi na stuck na tayo, lumalala ang sitwasyon. Nakaka-frustrate na kahit Hindi. sabihin mo hindi tayo ano. Pero syempre, kada pamili mo lang eh, maano mo na, ang laki na pinagbago ng presyo. Na which is dapat hindi kaya naman gawa ng paraan yun para mas bumaba. Pero wala. Dahil nga sa carbon tax, tumataas lahat. Lahat ng pwedeng patungan ng tax, papatungan eh. Pinakita nga yung chart eh. Kanina, napanood ko rin si ano eh. Si, ano ba yun, yung French na sa ano, sa, yun nga sa mga carbon tax na yun. Sabi niya, paano yan? Bibigyan na tayo ng tariff na 25%. Bababa na natin. Yung ekonomiya ng Canada, hindi pa rin nagbabago. Dadagdagan mo pa rin ng ano, next year, ang Ang tax. Kasi nga, tumataas hanggang 2030 daw yung pagtaas na yun eh, quadruple eh. Sabi niya, wala akong magagawa, naka-ano na yan eh, nakaplan na yan eh. May policy niya, meron ng 30 billion na ano yan, mga plans. Hirap yun. Kakainin na yung ano, taong bayan ng hirap. Mabago lang yung ano, yung gobyerno. Malaking tinik na mabubunot na para sa lahat. Kahit sabihin mong gaano ka magtipid eh. Pagka gano'n na kalaki ang pinapatong, wala na. Ay, nako. Magdilata na lang ang mangyayari doon. Ayun nga lang sa Facebook na makikita mga nagpo-post na humihingi na ng tulong eh. Kasi nasa waiting list sila ng Biro mo yun, Food 2 bank. million. 2 million yung ano, yung mga nag-aabang lagi sa ano, sa sabi. food bank. Sa food bank. Tsaka hindi dati, never mo makikita yung maririnig na may waiting list sa food bank. Pag pumunta lahat doon, yun yung mga talagang kailangan ng tulong na bibigyan. Pero ngayon, nasa waiting list. Kaya yung iba, nagpo-post na sa marketplace sa Facebook nga na kung pwede lang makaget by sila for the night. Kawawa Ganon kahirap. nga eh. Tsaka yung mga ano yung mga kasi nga nagkaroon ng ano ng dagsa ng estudyante tapos yung mga estudyante pumipila na rin doon sa food bank. Wala silang makuha ng trabaho. Makalaban na rin sa trabaho yung iba. Oo. Pahirapan. Medyo ano rin, hindi naman rin masisi yung mga immigrants na gustong magkaroon ng future dito sa Canada. Siyempre, nangangarap din yun. Oo. Parang tayo lang din yan, nagsimula sa pangarap na gano'n, nangangarap na magkaroon ng magandang buhay. Kaya lang ngayon kasi pahirap ang mga policies, paiba-iba. Malamang yung ganyan yung mga policies hanggang magkaroon ng election. Yes, Pagka oo. natapos ng election, doon pa lang siguro Tsaka magkakaroon ng masasala ng gusto yan. tama. Eh, hindi natin alam kung anong future ang meron tayo dito ngayon. Pero, ganun pa man, kung anong meron tayo laban, alam naman natin mga Pilipino marunong mamuloktot sa, ano yun, sa kung anong kumot ang meron. Kahit maiksi yan, kakasya yan. Ba't yung kumot natin, laki-laki eh, kasi Nagawa mo ako ng kumot eh. nagigisuman ka eh. Ako pa daw.
Gagawin niya yung una namin. Una niya, gagano niya, sabay kukuputan niya. Eh, siyempre, nalalamigan yung unang ko eh. Pag nahulog yung unan, ala na, tangay na lahat. Tapos ako parawang nakaagaw. Magigising ako, yung kapraso kumot na lang nasa binti ko. Nakapadyama pa siya na na. Napunta na tayo sa unan. Kumot talaga yun. Yan lang naman guys, nai-chika lang naman namin. Update sa ating mga kababayan na ano, Oo. na aspiring na maka-apply ng PR. Sana, Kapit lang. sana mabigyan din kayo ng swerte ng Na pagkakataon na maging Pagkakataon. PR. Pero nga sa mga may expired, kung hindi kayo magkakaroon ng status, Huwag kayong huwag kayong mag-overstay. Payo lang yun. Kasi talagang, Oo. syempre nasa inyo pa lang desisyon, pero para sa amin, once na nag-overstay kayo kasi, mas mahihirapan kayo. Mas maganda pa na lumabas kayo ng malinis yung ano nyo, record nyo, para anytime gusto nyo bumalik or mag-apply sa ibang bansa, mas madali. Oo. Pero syempre, hoping pa rin kami na makakuha nyo yung mga ano nyo, mga Pangarap inaasam-asam nyo na ma-PR. Kapit lang tayo at dasal, kaya yan. So, paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.